The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Si Brad Jeff Copides. Good morning, Brad. Good morning. Good morning, Brad Ted. Good morning, Chuck. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Pastor Jeff. Okay, Brad Jeff, go ahead. Nakaabang na kami para sa mas magandang, sabi sa mga waray-waray, pamahong-pahong. Yan na, ngabuntag. Yan ang ngabuntag, yan ang aga. Well, batiin ko muna aking nag-iisang kapatid na lalaki. Happy birthday, Jason Eliscopides. Ayan, nasa kabanatuan yan. Naka-tune in. Well, Brad Ted, hindi ko alam kung maganda to, pero tingnan natin kung makakaganda to sa sitwasyon. Sa Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaiinggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Alam niyo po ba yun, nakaka-frustrate minsan, yung kahit sa maliit na pamamaraan, yung trabaho mo, ikaw yung matino, pero napopromote yung mga corrupt. Alam niyo yon, sa classroom, ikaw hindi nangopya, hindi nagkodigo, ang inonor ng teacher, yung naka-perfect, pero alam mo namang may ginawang kalokohan, yung nandaraya, sila pa hindi nahuhuli, sila pa yung mga healthy, ikaw yung nagpapakatino, parang naiiwang ka, naaabuso ka, parang sila'y umaasenso na alam mo mga corrupt, pero minsan tinanong niyo na ba si Lord, bakit parang nananalo yung masama? Alam niyo po, ang kasamaan ay maaaring mukhang panalo ngayon, mukha lang ha, pero ang ending ng kwento, ang Diyos pa rin po huling may salita. Kaya unang punto ko sa inyo, huwag kayong mainggit sa kanila sa mga kasamaan. Sabi nga sa Psalm 37, yung naunang mga bersikulo dyan sa verse natin for today, do not fret because of those who are evil. Huwag ka raw maging envious for those who do wrong. Kasi sabi doon, para lang silang damo, they're like grass, soon they will wither. Nakita niyo yung mga damo sa labas ng bahay niyo? Pag umaraw, minsan natuyot na. Ang observation po dyan, minsan naiinggit tayo. Ako po guilty minsan dyan. Di ba? Bakit parang yung mga tao na to hindi nakukulong? Sila yung napopromote, nandadaya sa tax, umiginhawa. Di ba? Pero alam niyo po, reality check, temporary lang po yung kanilang ginhawa at success. Kung hindi sila magbabago, yung eternal na pakakahinatnan, hindi natin gugustuhin yan. Para daw damo, luntian ngayon, bukas kulay brown na at masusunog na. Pangalawa, tumahimik daw po tayo at maghintay sa Diyos. Ibig sabihin ng tumahimik, hindi ibig sabihin na tatahimik tayo. No, be still. While waiting, hindi natin sila ginagaya. Kasi yung iba, gano'n, nag-uuwi ka ng coupon band sa opisina. Mag-uuwi rin ako ng Xerox machine. Di ba parang, no, just be still and know that the Lord is God. Hindi madaling maging tahimik kapag may injustice, pero kailangan natin gawin yung parte na kaya natin, pero huwag kang gagaya sa kanila. Huwag kang makikigulo in terms of gagawa ka rin ng masama. Just do our part, katulad ng aking mga kasamahan na ginagawa, pero hantayin natin ang kilos ng Diyos. God is never late, but is also never early. And lastly, ang masama ay may hangganan. Ang mga mabuti ay may pangakong tagumpay. Sabi po ron, do not fret for evildoers, for evil people have no future. Sabi sa verse 19 to 20, the light of the wicked will be snuffed out. Yun daw pong liwanag na meron sila, one day, tatanggalin ng Diyos ang liwanag na yan. Hindi yan tatagal. Pwede silang ma-promote ngayon pero walang tunay na kapayapaan at peace ang mga taong gumagawa ng masama. Again, hindi po ako nagiging cynical na ulit-ulit na lang to and all. Ako po ay taong may pag-asa. Ako'y nananalig sa spiritual realm. Maaring sa physical, nakikita natin paulit-ulit, iba-ibang politiko lang, iba-iba lang ang panahon, pare-pareho na aplido. Wag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magdasal. Gawin nila Ted ang trabaho nila, gagawin ko yung trabaho ko sa spiritual, and I believe pag nag-merge yung dalawa na yan, the Lord will do something amazing sa bansa natin. Kapit lang tayo, pinagpala ang Diyos na pinagpala ang bayan na ang Diyos po ang Panginoon. Nasa pera natin yan nakalimbag, kaya patuloy tayong umasa. Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon. Be still daw in the presence of God at magtiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ng masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Panginoon, napakahirap na to, Lord. Itong kaibigan kong si Ted, ilang taon na itong nasa ganitong larangan. Parang minsan, paulit-ulit, iba-iba lang ng panahon, pare-parehong aplido. Pero Lord, ano ba magagawa namin? Bibigay ba kami na? Huwag na rin i-involve si Lord. Bahala ka na, Lord, dyan.
Pero Lord, umaasa kami na one day your justice will be served sa aming bansa. Your justice will be served sa bawat tahanan na nakaka-experience ng injustice. Your justice will be served sa bawat individual na nakaka-experience ng injustice. Maraming salamat, Lord, dahil ang pundasyon ng trono mo ay righteousness and justice. And one day we're believing for a nation like the Philippines will be a nation of righteousness dahil nakalimbag sa pera namin yan. One day magkakaroon kami ng matino at magagaling na mga politiko. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, salamat po muli ngayong araw na ito sa aming pakikinig kay Brad Jeff sa kanyang leksyon at aral na ibinahagi po sa amin. We pray, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagbimisyon. Salamat, Panginoon, sa magandang balita na amin napakinggan this morning. In Jesus' name, we pray. Amen. Happy Amen. weekend, Brad! Ganda. At mukhang magiging maganda ang panahon, pati dyan sa inyo sa Rizal. Kaya salamat ng marami naman para sa mga gusto pong makabawi sa nagdaang pong napakatinding pag-uulan na ito. Okay, Brad, we'll catch you on Monday. Bukas ay bisperas na ng linggo. Yes, Brad Ted. Ang Masyado bilis. naman excited. Para- Tama na ang countdown natin pagdating ng Biyernes, di ba, Pastor? Hindi ko pa na-enjoy yung weekend ko. Linggo na. Kuma-countdown Hindi, eh. joke lang. Wait ka lang dyan, baby. Joke Sige, lang. Pastor, saan ang lakad mo today? Friday? Kayo ba'y may date Well, ni Ate wala. Grace? Wala tayong Cheryl ngayon dahil nagpahinga lang ako. Next Friday po tayo sa Cheryl. Kasamahan ko lang anak ko ngayon sa Medical City. Meron siyang check-up lang. May hyperthyroid nga lang. So, papacheck up lang natin. So, Oh. yan. Anyway, Brad, ito lang hindi ko alam kung tayo makikiramay lamang. Sa iyo ba'y familiar ba ang pangalang Mario Garcia sa radyo? DZMM Days, no? Oo. Yeah. Kami nakikiramay nga sa pagpanaw po ni Boss MG, Mario Garcia. Siya po ay pumanaw nito hong nagdaang kahapon ay Thursday nung Miyerkules. At ang kanyang mga labi ngayon ay nakahimlay dyan po sa Eternitas Chapel sa Commonwealth Avenue. At meron pong mga ibibigay po na mga pagkilala po sa kanya. At nagsimula po ito kahapon until August 8 po ito. At may misa po gabi-gabi alas 7. Ang aming pong pakikiramay sa kanyang pamilya. Si Mario Garcia ang dating station manager ng DZMM. Oh. Oo. Hindi mo siya naabutan sa pakikinig po sa DZMM? Yes, Brad, narinig ko yun. Ay, alam mo namang kayo ni Kabayan nung araw, kasama ko kayo ng ilang dekada. Oo nga, Si Boss Mario Garcia. Boss Mario. Opo. Ang ating pong pakikiramay sa kanyang pamilya. Isa po sa mga institusyon sa radyo. Pag pinag-usapan mo ang radyo, lagi pong nandidiyan na nakatatak. Radyo sa Metro Manila, lalo na ang pangalan pong Mario Garcia. Sila yung nagbukas noong nag-reformat ng Radyo Veritas. Kasama si Kuya Ray Langit. Nung panahon din na galing sa DCRH, si Kuya Ray, si Kuya Mario, si Boss MG, nagsanib pwersa sila at bumuo nung bagong programa sa Radyo Veritas. Hindi mo rin naabutan yon? Hindi na yata, si Ray Langit, hindi na yata. Yung station ID nila na mula sa kaliwa, pumagitna. Yun. Kasi from 6:30 ang DCMM, 666 ang DCRH, naging 846. So, ang station ID ni Kuya Ray, mula sa kaliwa, pumagitna. Ba? Tayo ba? Galing tayo saan? Pagpihit na pagpihit. Yun. Dati yun. Yun yung station ID ng... Sa kanila pala. Galing. yun. Oo. Pasensya. Hindi ko rin po inabot. Radyo Veritas. Ayan. Radyo ng Digital na kami. katotohanan. Ayos. Yun. Yan yung mga Hindi panahon na natin alam palalima yung- ng boses sa mga news anchor, ano? Talagang parang galing So sa ilalim naiwan ng sa lupa. DCRH si Kuya Joe Taruk. Oo, naiwan naman din sa amin. Yung nga, kami nila Kabayan kasi nag-reinforce sila ng Radio Veritas. And the rest is history. Okay, Brad, sige. Sorry kinain ko ang oras mo. Nabanggit ko lang ito. Muli po, Boss Mario Garcia. Opo, salamat po na marami. Salamat sa lahat. Boss MG. Kahapon din, Brad Ted, funeral service din ako sa kamag-anakan ni Tita Menchit Wong, yung kanyang kapatid si Karina Pugeda,
siya po ay namatay sa sakit na cancer. So ako po yung nag-funeral service kagabi sa The Heritage Park. So nakikirami kami sa mga kamag-anakan ni Ate Karina Pugeda. Yan po. Yan. Sige, Brad Ted, paalam na rin ako. We'll catch you Monday, Brad Jeff, and have a good and blessed weekend. Salamat na marami. Again. Salamat, Brad Ted. Salamat po. Thank you, Brad Jeff Eliscopides, serving the people.